Hello mga stories, welcome back sa isa na naman random reaction dito sa ating channel Marky Stories. Wala si Marky, no? At another incident na naman to, no? Na grabe. Since nag-umpisa ito sa Tacloban School incident, tapos yung Quezon City naman na alleged naman daw yon, okay? Pero ito naman nasa Ateneo de Zamboanga naman ang may school incident ito, no, stories. Parang ang nakikita ko, parang nagkakaroon siya ng domino effect nangyayari sa mga school nila. Kaya pag-usapan natin to, no. So, mga stories, bago tayo magpatuloy, no, please be mindful yung mga wordings ko, na let's say yung mga B-word, yung mga S-word na yung sinasabi sa mga, yung, for example, yung Tacloban S-word, ano, yung S-word incident, hindi ko pwedeng sabihin kasi dito kasi community guidelines ako at baka magkaroon ako ng warning dito sa channel ko, no. So kahit sabihin natin hindi ako na-monetize, ano yan, madadali ako dito sa aking YouTube. Kahit sabihin natin kahit sabihin ng small content creators ako, madadali ako. Okay? So please be mindful naman mga stores. Maraming salamat. Okay? So ayon sa report, no, mula sa RML Tacloban, no, isang grade 7 student bembeng ng isang eskwelahan sa Zamboanga kung saan dalawa ang na-delete. Okay? So, alam mo na yung delete na ibig ko sabihin, no? Nangyari ito ngayong umaga, no? August 18, nagdala raw ng crossfire yung estudyante sa campus, no? Sabi ni Major Celine Chang ng PRO9, no? Safe naman yung ibang estudyante at na-evacuate na sila. Tinututukan daw ng yung Zamboanga City Police kung paano nakapasok yung crossfire na dala ng suspect, no? So, may update din mula sa City Government ng Zamboanga. Papakita ko dito mga stories, no? Kay Acting Mayor Beng Climaco, no? Kinumpirman nila ang mga members na involved na insidente sa Tumagan, no? Nag-cancel sila ng klase ng Ateneo de Zamboanga, no? At nag-declare ng day of mourning, no? Kasalukuyan sila nakikipag-ugnayan sa DepEd at sa mga authorities para secure ang welfare ng mga bata, no. Ngayon, sabihin natin sabi naman sa TV Tribune na may mga unverified reports na 4 daw ang na-delete, no, kasama yung dalawang security guards at dalawang high school students. Habang siyam daw ay meron siyang hindi ko pwedeng sabihin to eh. Basta yan, na-injured, ganun. Injure na lang, na suspect daw ng isang 4th year high school student na may apelidong Jalani at gumamit daw ng yung 9mm, di ba, ng isang crossfire, di ba? Pero take note ng mga stories, hindi pa ito kumpirmado. So, kasi mga stories, as of recording, kanina lang ito. Okay? August 18, no? So, as of recording, under developing story pa lang ito. O hindi pa kumpirmado. Okay? Kaya naman naglabas ng official statement ng Ateneo de Zamboanga University. Kinumpirma nila na 2 lang talaga ang fatalities o na-delete sa kanilang junior high school campus. So, humihingi ng university na wag muna mag-share ng unverified info, photos at videos para hindi makasagabal sa ongoing investigasyon at para na rin sa privacy ng mga biktima at ng mga pamilya nila. May kumakalat din video galing sa RML Tacloban. Medyo mga stories trigger warning to, no. Dito na papanoorin ko sa inyo, pero since na siya, pixelated ko lang siya. So no, kung hindi nyo nga mapapanood kasi medyo sensitive itong video na to. So
Kung gusto niyo makita yung parang semi blurred diyan, sa description ko 'yon, okay? So, yung video na to, no, nakaka-blurred to, no, pero sa video na mga stories, nilagyan ko ng pixelated, no, blur para safe tayo sa guys. Alam niyo na, di ba? Pero ngayon mga stories, dito tayo sa opinion ko, no, at saka frankly and logically speaking, okay? Napakalungkot at nakakabahala. Grabe. Sunod-sunod. From the Tacloban to Quezon City, and yung iba naman na nangyari sa Visayas or anything. Basta ganun. Tapos ngayon sa Zamboanga na. Bakit sunod-sunod, di ba? Nagkaka-domino effect na talaga. Ang pinakamalaking tanong ko dito, paano nakapasok ang Crossfire ng isang prestigious school, di ba? Prestigyoso yun. Grabe, school niya yun. Kagaya ng Ateneo. Lalo na kung totoo yung sa mga report na may dalang yung may dalang Crossfire. Paano may tatago yun, di ba? Napakalaking kapabayaan ng security ito, no? Nangihigpit lang ba ang mga guards kapag may bumisita? Pero sa estudyante hindi na nila chine-check yung mga bag, di ba? Pangalawa, yung mental state ng mga kabataan ngayon. Recently, naban na yung gore box na game, no? Pero susunod na yan, hindi na gore box ang mababan dito. Pati na rin mga Valorant, Crossfire, Counter-Strike, at saka mga iba pang FPS bang-bang games, di ba? Hindi ko sinasabing video games ang direktang dahilan, hindi ko sinasabi 'yon. Pero kung walang gabay ang magulang at may access sa totoong Crossfire ang bata, well, diyan magsisimula ang trahedya. Doon, yung mga bata ngayon, minsan hindi na nila ma-distinguish ang laro sa reality, di ba? Ito bilang final thoughts ko dito, mga stories, kailangan panagutan ng mga dapat managot, okay? Hindi lang yung bata, kundi kung kanino niya nakuha yung Crossfire na yun, okay? Yung pananagutan ang magulang dyan. May pananagutan din ng school security. Panahon na para magkaroon ng mas matinding security protocols ang lahat ng school na yan, no? Sa buong Pilipinas. Okay? Nakakabahala to, no? Sunod-sunod. Okay? Sunod-sunod na yan. From Tacloban to Quezon City. Tapos ngayon, even sa, hindi ko alam kung sa Iloilo yan. Ngayon, sa Zamboanga na. Di ba? Well, di ba? Ang mga stories para sa mga na-delete, condolence ako sa inyo sa mga pamilya na nasabing incidenteng ito. Okay? Condolence po ako sa inyo, 'di ba? Yan, kayo mga stories, sa tingin niyo ba, sa tingin niyo sa tingin niyo ba ang dapat gawin ng mga eskwelahan para hindi na maulit ang ganitong incident, At sang-ayon ba kayo na hindi ko alam kung malamang wag naman sana, 'di ba? Kasi di naman hindi ko natin ginusto 'yun lang nangyari recently, 'di ba? Well naman, wag naman sana idama yung pati yung games ganito ganyan, 'di ba? So, sang-ayon ba kayo ano masasabi niyo dito na itong insidente na to, comment down below at pag-usapan natin yan. Gusto natin ng mga opinionated, logical, frankly, and straight to the point commentary videos. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. Kung may bukal sa inyong puso dyan, mga stores, kung meron kayong GCash o Maya, sa may pwede, kung mayroon kayong extrang alam mo na extrang pera dyan, amount, nasa may GCash Maya ako, nasa pin comment, i-shoutout ko naman sa inyo, mga stories, eventually sa remarks, okay? So yun lang, mga stories. So para para sa aking pag-upgrade ko, ito yung purpose ko, para upgrade ko sa PC at saka yung video cam, okay, para sa aking channel. So kaya mga stories, kaya napapansin nyo wala akong video, audio lang ang maririnig nyo dito, okay? As always, mga stories, thank you and have a great never-ending stories. Bye!